lamang ang Diyos ng aming bansa. Amen. Yes, Lord. Yes, Lord. Purihin ka po. Purihin ka po. Purihin ang ngalan mo. Ang banal na ngalan. Ang napakamapangyarihang pangalan mo, Jesus Christ. Thank you. Name of Praise God. Hallelujah. Magandang gabi po. Hallelujah. We are here to really pray. Amen. So, bago po ulit tayo mag-proceed sa ating pananalangin. Praise God. Painom muna. Hallelujah. I am just reminded of that verse. Sabi doon, paano ba magiging great ang isang nation? I'm not sure kung saan ko yun nabasa. I think it's on Proverbs. Proverbs ba yun? Paano ba magiging great ang isang nation? Pag ang righteousness daw ang nagwo-rule. Yan. So, kanina, yun yung item ng panalangin. Why we worship God. Why we exalt the name of God. Kasi, oftentimes, what we do is, we exalt our situation papunta sa Lord. Na, Lord, nililift namin ito sa'yo. But, kanina, yun yung sinasabi ng Lord na the name of God must be exalted. And yun, sa pamamagitan ng ating mga declaration, kasi nga, sabi nga sa salita ng Diyos, di ba, ang ating mga salita ay may power. At ang ating mga salita, sa ating pananalita, may mga spiritong nag-aabang at kumikilos para ipatupad kung ano yung mga sinasabi natin. Amen? If it's according to the Word of God. Hallelujah. Praise God. Kaya, ganun po yung grabe. Yung mananggad pag si Lord ang naka-exalt sa mga masasakit na sa mga may hirap, sa mga may hirap na sitwasyon, hallelujah, everything will go well. Diba? May pagbabagong nangyayari. Hallelujah. Kaya yun yung nakukuha ko kanina na imbis na i-magnify yung mga yung mga sadness, yung mga destruction na nangyari, disaster, we magnify the name of God. Amen? Amen. So, ngayon po, let me share with you yung word sa akin ng Lord kanina. This is about the church. Praise God. Sino po dito ang mga estudyante ng Bible School? Parang halos lahat tayo estudyante ng Bible School. Kayo po ba ay nasa fast? Amen. Oo. So, yun yung actually, kagabi, iba naman yung akala ko yun talaga ipipreach ko eh. Pero kanina, as I was praying, dito ako nilid ng Lord about sa church. So, we all know sa Ephesians 3:10, basahin po nating lahat. By means of the church, the angelic rulers and powers in the heavenly world might learn of His wisdom in all its different forms. So, ang church, tunungan ng Diyos, 'di ba? Yun yung showcase and manifest the manifold wisdom of God. Wisdom ng Lord sa government, wisdom ng Lord sa farming, wisdom ng Lord sa pagpapalaki ng mga anak, pagpapalaki ng generation, ng nasyon. Wisdom ng Lord sa pagpapagaling, sa pagpapalaya, sa kahit ano pa na forma ng wisdom ng Lord. Amen?
kung alin, lahat dito sa mundo nangangailangan ng wisdom para mag-work. Amen? Lahat, kahit yung mga kahit ito, ayan, mga gamit, di ba? May wisdom na applied. Every invention, may wisdom na applied. Amen? Kahit yung kahit yung tag nito, ng waves sa sea, pag ganun. Pati pag-alon ng pag-alon ng kung wala yung wisdom, edi sana uncontrollable yung alon, di ba? Napakadakila ng karunungan ng Diyos na alam ng sea, alam ng alon kung hanggang saan lang siya, di ba? Amen, di ba? Isn't it great? Na hindi nagsasalpukan ang land at ang heaven, di ba? So that is wisdom. Hallelujah. And every mga sistema dito sa mundo natin, lahat po yun ay nagmumula sa wisdom. Yes, di ba? So, tayo pala ay tinawag na mag-involve sa mga ganun. Amen? Sa creation, sa government, sa economy, sa pag-advance ng ating nation, ng ating mga buhay, ng ating mga barangay, mga komunidad, lahat at marami pang iba. Amen? We are called to manifest this wisdom. Amen? Hallelujah. Pero ngayon, kanina habang nananalangin ako, ito yung iniiyak ko kanina. iniiyak ko kanina. Kasi, sabi sa akin ng Lord, pinapaintindi sa akin ng Lord na you have the form, but you lack the substance. As a church, sabi ng Lord, you have the form, may forma ka, pero wala kang substance. Tapos iiyak talaga ako ng iyak. Ang ibig sabihin ng substance doon is the intimacy as a body. Kasi parang ang sinasabi ng Lord is lahat tayo nagfo-function outwardly. Gumagawa tayo ng mga ganito for the Lord. Gumagawa tayo ng mga seremonyas, kung ano-ano seremonyas, we are serving Him. Pero we lack the inward substance. Kulang. May kulang sa ating mga ginagawa. At yun ang pinaka-importante, yung intimacy natin sa Lord. Amen? So, yun yung pinapaintindi sa akin. Sabi sa akin ng Lord kanina. Ito lang sabihin ko lang muna yung mga kinakry ko kanina. Isa dun sa sinabi ng Lord, sabi niya, most of you, ginagamit niyo lang ako just to feel good about yourselves. Parang you serve me just to feel good about yourselves. Para masayahan lang kayo. Iyak na naman ako. Iyak na naman ako. Tapos, tumatawag lang kayo ng Lord. Pag maayos. Pero pag nandun na sa mga sitwasyon, sa mga mahihirap na sitwasyon, sa mga uncomfortable na sitwasyon, nakalimutan nyo na ang Lord. Tapos, yun na sabi niya pa, you seek me just to feel good about yourselves. Parang laging pakabig, laging self. Tapos sabi niya pa, you want my blessings, yet you do not want my ownership. Ibig sabihin, gusto mo lang mga biyaya ko, favor ko, grasya ko. Pero pag doon na sa ownership, yung pag si Lord ino-own na tayo, ayaw na natin. When I call you, when I invite you, you do not pursue me just because it is hard. Pag ini-invite daw tayo ng Lord, maganda naman yung invitation niya. Ini-invite niya naman tayo sa maganda. Pero sabi niya, you do not pursue me. Parang, you do not pursue me just because mahirap yung path. Mahirap yung narrow ang way papunta sa knowing Him, beholding Him. Tapos,
Sabi niya pa, when will you treat me right? Sabi niya, church, when will you treat me right? Kailan mo ako itatrato ng tama? Kailan mo ako itatrato ng tama? You seek my hand, but you do not seek my face. Alam niyo po mga kapatid, pwedeng maranasan natin yung mga blessings ng Lord and yet we do not know Him. Yun yung pinapaintindi sa akin ng Lord kanina. Pwedeng nakuha mo yung mga prayer request mo, yung mga pinanalangin, mga kagustuhan mo sa Lord. Pwedeng paunlakan yan ng Lord and yet stranger ang Lord sa'yo. Kaya ang sabi ng Lord, ganun yung kalagayan ng most of us as a body. Ganun yung kalagayan natin. Ang galing-galing natin mag-perform. Ang galing-galing natin magsilbi. Pero yung pinakamahalaga, wala tayo noon. We lack the substance. Ang substance natin, si Holy Spirit. Amen? Ang pinaka-substance natin is Spirit. Puro lang pagmamagaling. Puro lang pagpapakita ng galing sa Lord. Ganun na ganun yung nakukuha ko kanina. And it was confirmed by the word, yung sa Exodus. Nakita ko yung illustration na to, pinakita ng Lord yung illustration na to. Nung ang mga Israelita, di ba tinawag ng Diyos si Moises? Sabi ni Lord kay Moises, Moises, may maganda akong plano sa bayan mo. Gagamitin kita para ma-set free sila sa oppression. Kasi umabot sa Diyos yung tindi ng paghihirap ng kanyang mga tao. Kaya sabi niya, ilalagay ko kayo sa mas better, sa mas spacious na land. Yun yung sabi ng Lord. Tapos nung panahon na si Moises, actually ang raming excuse ni Moises, parang ayaw niya magpagamit sa Lord kasi marami siyang excuses. Nakailang excuse yata siya. Pero dahil gustong-gusto ng Lord, di ba? May invitation ang Lord kay Moises na makipag-partner sa kanya. Kasi ganun niya kamahal yung mga tao niya. Ayaw niyang nakikita in oppression. Tapos, yung pagpapakita ng Diyos kay Moises doon sa burning bush. Diba? Nagpakita ang Lord in a form of a burning bush. Tapos, sabi doon, basahin po natin sa Exodus 3. Sabi dyan, nakita na ni Moises. Sabi niya, this is strange, he thought. Why isn't the bush burning up? I will go closer and see. Verse 4, when the Lord saw that Moses was coming closer, he called to him from the middle of the bush and said, Moses, Moses. He answered, yes, here I am. Tapos nakita ko dyan, tinawag lang pala ni Lord si Moses nung time na nag-draw si Moses sa Lord. Nagpakita siya, di ba nakakita siya ng burning bush? Invitation yon ng Lord sa kanya. Tapos, lumapit si Moses. Di ba? Pinaunlakan ni Moses yung invitation. This is strange. Di ba? Kakaiba ito. Tingnan niyo po, tinawag lang ng Diyos si Moses. Nung si Moses ay nakita ng Diyos na nag-draw sa kanya. And the rest is history. Diyan na nagsimula yung paggamit ng Diyos kay Moses. So balikan natin yung sa Egypt, sa Israelites. Sinabihan na ng Diyos na, Moises, ganito ang gawin mo, pumunta ka doon sa Pharaoh. Ipamalita mo muna doon sa mga tao ko, mga Israelita, na ganito ang gagawin ko, ililigtas ko sila. Tapos, nung narinig yon, yung announcement na yon, narinig ng mga Israelita, anong ginawa ng mga Israelita? Nag-worship. Nag-worship sila sa Diyos. Diba? Maganda yung response nila, diba? Kasi maganda yung offer ng Lord. Maganda yung sinabi ng Lord. Papalayain ko kayo. Blessing, diba? Blessing yun. Papalayain ko kayo sa kamay ng Ehipto. Kasi grabe yung slavery, yung pag-aalila sa kanila doon. Diba? So, ganun.
sabi, nakuha ng mga ng mga Israelita na, wow, may magandang plano ang Diyos para sa amin. Ganyan. Kaya nag-worship sila. Eto na, nung pumunta si Moses, hinarap ni Moses si Pharaoh, yung hari ng Ehipto. Sa madaling sabi, mas pinalala yung slavery. Mas lalo silang inoppress, mas lalo silang pinahirapan. At sabi pa, gawin mo silang busy. Yan. Mas palakihin mo yung pagtatrabaho nila, gawin mo silang busy. Gawin mo silang busy para wala na silang oras na makinig sa mga kasinungalingan na yan. Sabi ni Pharaoh doon sa mga kanyang mga servants din. So ngayon, nalaman nararanasan na nung mga Israelita. Tapos nung naranasan nila yung hirap na yon, tingnan nyo po, pag gusto nyo talagang mag-worship sa Lord, honor ang Lord. Kasi sabi ni Moises kay Paraon, let go, sabi ng Diyos, i-let go mo ang mga tao ko para makapag-worship sila. Maggawa sila ng festival. Diba? Ang festival na yon is a form of worship. Tapos, sabi ng Paraon, ginawa niyang mas busy yung mga tao. Mas pinahirapan niya. So, nung humirap na, nakalimutan na ng mga tao yung pangako ng Lord. Sabi nila, buti pa na hindi na lang. Mas mabuti pa ng hindi na lang namin yun nalaman. Kasi nung nalaman namin, mas lalong lumala daw yung sitwasyon nila. Oo, mas lalo silang pinahirapan. Kaya mas okay na na hindi na lang pala namin nalaman yung plano na yun ng Diyos. Kasi nung nalaman namin at naniwala kami at nag-worship kami, mas lalong lumala. Tingnan niyo mga kapatid, ang ginagawa ng demonyo. Pag ikaw gusto mo nang magseryoso sa Diyos, talagang may opposition, di ba? Natural ang opposition. Hallelujah. Tapos nakalimutan na ng mga Israelita. Tapos, eto na, fast forward, gumawa ng mga mirakulo ang Diyos. Diba? Gumawa ng mga maraming mirakulo ang Diyos. So, habang ang Diyos ay pinapatunayan yung sarili niya, yung salita niya sa mga Israelita, tingnan natin kung ano naman yung buhay ni Moses ng mga panahon na yon. So, contrast, titignan natin yung buhay ng mga Israelita, tas buhay ni Moses, di ba? So una, yun yung si Moses, kaya siya naka-receive from the Lord kasi nung nakita niya yung invitation, lumapit siya. Tas saka siya tinawag ng Diyos. Tapos hindi lang doon nagtapos yung encounter ni Moses sa Diyos. Hindi lang doon natapos. Ilang beses, ginugol ko nga kanina, sabi ko, ilang beses ba na umakyat si Moises sa bundok? Diba? Kasi tinawag ng Diyos si Moses sa mountain. Sabi doon, 7 beses. 7 beses niyang sinik si Lord sa bundok. Tapos may 2 beses pa na nag-fast siya ng 40 nights at 40 days. Grabe. Diba? Grabe yung pagporso ni Moses doon sa Lord. At alam niyo po, yung pinakahuling record doon sa Exodus na aking nabasa, sa ikapitong encounter ni Moses, pagbaba niya sa bundok, ganito na yung mga tao. He was glorious, he was shining, na hindi niya alam. Na hindi niya alam na gano'n na pala siya kaningning. Gano'n na siya ka-glorious. Bakit umabot sa gano'n si Moses? Dahil sa pakikipag-encounter niya po sa Diyos. Amen? Dahil sa pakikipag-encounter niya sa Diyos. Tanong po, sa lahat po ba ng Israelita, si Moises lang po ba talaga kaya ang ginusto ng Lord na ma-encounter siya personally? Sa tingin ninyo po? Hindi. Lahat ng Israelita nagkaroon ng encounter sa Diyos, di ba?
Naka-experience sila ng mirakulo ng Diyos. Na-experience nila ang hand ng Lord, ang presence ng Lord. Pero tignan po natin, ano yung pinagkaiba ng attitude ni Moises at ng mga Israelita. Tingnan po natin sa Exodus 19:10-13. Ito po yung patunay na lahat po ay tinawag ng Diyos. Lahat po ng mga Israelita ay niloob ng Diyos na ma-encounter siya. Basahin po natin. Sinabi ni Yahweh kay Moises, sabihin mo sa mga tao na ihanda nila ang kanilang sarili mula sa araw na ito hanggang bukas. Kailangang labhan nila ang kanilang mga damit. Verse 11, at humanda sa makalawa, sapagkat akong si Yahweh ay bababa sa bundok ng Sinai para makita ng mga tao. Tingnan niyo po ha, si Yahweh ay bababa sa bundok ng Sinai para makita ng mga tao. Yan yung ang unang gustong gawin ni Lord. No, si Lord yung bababa from the Mount Sinai. Tapos verse 12, lagyan mo ng hangganan ang paligid ng bundok at sabihin mo sa kanilang, huwag aakyat sa bundok ni hahawakan ang anumang nasa loob ng hangganan. Sino mang gumawa nito ay papatayin sa pamamagitan ng bato o sibat, maging tao man o hayop, at sino mang patayin sa ganitong dahilan ay huwag ding hahawakan. Kapag narinig na ninyo ang mahabang tunog ng trompeta, saka pa lamang kayo makakaakyat sa bundok. Diba? So, yung mga verses na yan, nagpapakita po yan ng consecration. Amen? May consecration, may kailangang paglilinis, pagpe-prepare na kailangang gawin ng mga Israelita para hindi sila mamatay. Di ba? Hindi sila mamatay pag in-encounter sila ng Diyos. Kasi ang Diyos ay napakadakila. Tama po ba? Amen? Napakadakila. Kaya nga ang demonyo, di ba, nagtitremble sa presensya ng Diyos. So kung may unholiness ang mga Israelita, mamamatay talaga sila. Kaya sinabi ng Lord, eto yung gawin ninyo. Mag-consecrate kayo. Ihanda ninyo ang mga sarili ninyo. Amen? Amen. So lahat, binigyan ng Lord ng invitation. Amen? Hindi lang si Moses ang binigyan niya ng invitation. Tapos, sabi dyan, pag narinig na ninyo ang mahabang tunog ng trumpeta, saka lang daw sila aakyat. So, ibig sabihin, lahat may go signal ng Lord. Amen? Pag narinig na nila, saka lang sila aakyat. Tignan natin kung anong nangyari. Exodus 20, verse 18-19. Praise God. Exodus 20:18-19. Okay, basahin nating lahat. 1, 2, 3, go. Nanginig sa takot ang mga Israelita nang marinig nila ang dagundong ng kulog at tunog ng trompeta at makita ang kidlat at ang usok sa bundok. Nanatili silang nakatayo sa malayo. Verse 19, nang lumapit sa kanila si Moises, sinabi nila, ikaw ang magsalita sa amin at makikinig kami. Huwag na ang Diyos at baka kami ay mamatay. Tignan mo tong mga Israelita na ito, oh. 'Di ba? Sabi ng Lord, ano nga? Makikipagkita ang Diyos sa kanila. Amen? Lahat may go signal na pumunta sa bundok. At may may preparation at may instruction. Kaya nag-instruct ang Lord na ganito ang mangyayari pag narinig ninyo ang trompeta. Saka lang kayo tataas, 'di ba? Hindi surprise yung trompeta. Pero tignan mo, the same trumpet, yun yung tinakutan nila, kinatakutan nila. 'Di ba? Bakit? Kasi may kasamang may kulog at kidlat. 'Di ba? Tug, 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 tug. Sabi niyan. 'Di ba? Tapos, kaya sinabi nila, Moises, ikaw na lang. Baka mamatay kami diyan. 'Di ba? Sabi ng mga Israelita kay
kay Moises. Kaya, alam nyo kung sino lang ang umakyat doon? Si Moises. Si Moises lang. Si Moises lang tuloy yung nagkaroon ng encounter sa Lord. To the point na nag-shine yung mukha niya. Diba? Diba? Hallelujah. So, anong connect? Anong connect naman yan? Anong connect naman yan, Ate Dance? Tingnan po natin yung attitude ng mga Israelita. Nagkaroon na sila ng experience sa Lord. Parehas ni Moises, tama? Para silang naka-witness ng miracles, blessing, kakaibang mga bagay na ginawa ng Diyos, mga wonders, ano po? Pero, bakit lamang si Moises? Bakit lumamang si Moises doon? Kasi si Moises, nagkaroon siya ng personal. Yung invitation ng Lord sa kanya, personal. Sinunggapan niya, personal. Yung mga Israelita, no? Wala sila, kahit nakakaranas na sila ng blessing ng Lord, hindi nila kilala ang Diyos. Wala silang sariling pagkakakilanlan sa Lord. Wala silang intimacy sa Lord, 'di ba? Kasi tignan niyo po, parehas naman sila ni Moises. Parehas naman kay Moises, nagkaroon sila ng encounter, parehas silang nagkaroon ng instruction, 'di ba? Na i-encounter sila ng Lord. Pero si Moises lang yung may confidence na mag-respond kasi may ibang naiintindihan si Moises. Kaya alam niyo po anong sinabi ni Moises doon sa sa mga Israelita. Wait lang po. Where is that? Ito yung naging sinabi ni Moises sa verse 20. Verse 20 to 21. Yan, basahin po natin sa verse 20. Yan. Sige po, basahin natin. Sinabi sa kanila ni Moises, "Huwag kayong matakot sapagkat sinusubok lang kayo ng Diyos. Nais lang niyang magkaroon kayo ng takot sa Kanya sapagkat ayaw niya kayong magkasala." Verse 21, "Ngunit nanatili pa rin sa malayo ang mga tao. Si Moises lamang ang lumapit sa makapal na ulap na kinaroroonan ng Diyos." Ang ibig sabihin po ng takot na sinasabi diyan, gusto kasi ng Lord i-instill sa mga tao na magkaroon sila ng reverence, tamang pagtrato sa Diyos. Amen. Kaya hindi basta-basta. Hindi basta-basta na pinapataas doon ng Lord. Kaya kailangan ng consecration. Amen. Tingnan po, si Moises, kinumbinsi niya pa yung mga tao na hindi guys, ganito kasi yung Lord na kilala ko, 'di ba? Ganito kasi yung pagkakakilala ko sa Lord. Ang Lord na kaya niya ginawa, 'di ba? Kaya may kulog kidlat, hindi para patayin tayo. 'Di ba? Hindi para patayin tayo. Kundi para turuan tayo, pakita sa atin na ganito siya kadakila. 'Di ba? Pero yung mga Israelita, natakot sila sa kadakilaan ng Diyos. So nakikita natin doon, no? There is a lack of intimacy. Diba? Si Moises, dahil sa ilang beses siyang pumaroon sa bundok, ilang beses niyang na-encounter si Lord, personal niyang nakilala ang Diyos. Amen? Yung Israelita naman, kahit ang rami ng encounter sa kanila ng Diyos, wala ni isa sa kanila naglakas loob na pumunta din doon, i-pursue ang Lord. Amen? So, ang pangalawang point, no? Ang raming mga Kristiyano ganun. Di ba? Di ba? Raming Kristiyano ganun. Gusto lang talaga ang Lord pag mga blessing, mga madali lang, healing, yung power, authority, di ba? Provision, di ba? Kalayaan, na-experience na, no? Na-experience. Pero nung si Lord na ang nagtawag to own, to have intimacy, grabe natakot. Di ba? Kadaklan sa Kristiyano po ganun. Amen? Kadaklan sa Kristiyano ganun. Gusto lang yung mga yung mga magagawa ng Lord para sa kanila.
Sa tingin niyo po ba, tunay po ba na ang Diyos talaga ang Diyos nila kung ganun yung attitude nila sa Lord? Di ba hindi? Di ba hindi? Amen? Kasi, yun yung yun yung correction na natatanggap ko kanina sa Lord, personally and as a church. Yun yung natatanggap ko sa Lord. Wag tayo daw malinlang na sinisik natin si Lord for power and authority. Kasi ang mga bagay na ito is just a byproduct. Pag sinabi mong byproduct, resulta na lang kasi siya ng ng intimacy natin sa Lord. Di ba si Moises, hindi niya naman sinik si Lord para magliwanag yung mukha niya. Di ba? Nalaman na lang ni Moises na nagliliwanag yung mukha niya noong may nagsabi sa kanya na, "Uy, oo, takpan mo yung mukha mo." Di ba? Even the people cannot stand yung glory na nai-exhibit na napapakita ni Moises. Diba? Pero si Moises, hindi niya naman yun pinaghirapan eh. Kinailangan niya lang talaga na ma-meet si Lord personally. Intimacy with the Lord. Amen? Amen. Hallelujah. Kaya, baka dito tayo, kasi yun yung nakuha kanina, sabi ko, dito baka, danger siya, di ba? Pag ni-raise up ka ni Lord as a king in power and authority, danger siya na isisik mo na lang si Lord para ma-exhibit yung power and authority. Na dapat ang pagsik natin sa Lord talaga is to get to know Him. Ang isisik natin sa Lord, yung mukha niya, hindi yung kamay niya. Di ba? So, ganun din si David, di ba? Si David, at a young age, natutunan niya ang intimacy sa Lord. Kaya kahit nandun na siya sa kingship, alam ni David na ang kingship na walang intimacy ay emptiness lang. Amen? Amen. Kaya, ang call talaga ni Lord is to go back to that intimacy. Huwag tayong malinlang ng mga ginagawa natin para sa Lord, yung mga paggamit ng Lord. Diba? May mga man of God na powerfully, diba, nag-work sila in the power and authority. Pero, yung mga karakter nila parang corrupt pa din. Hindi nag-transform. Diba? Diba? Ang gusto ng Lord sa atin, transformation. Maging katulad tayo ni Kristo. Amen? Amen. Yung character, yung puso ni Kristo, katulad ng puso, maging katulad tayo ng puso niya. Ng waist niya. Diba? Kaya lang nakakapag-work in power because of that intimacy. Dahil dun sa transformation na nangyayari pag tayo ay nakikipag-niig sa Diyos. Amen? Amen. Kaya yun yung nakikita ko na, oo nga, danger nga talaga ito. Na baka laging hand na lang ni Lord ang sinisik natin at hindi talaga yung face niya. 'Di ba? Just to feel good na nakakapagpagaling ako, ganyan, 'di ba? Nakakapagpalaya ako ng tao. It's pride. Tas sabi ko, paano mo Lord nasabi? Tinanong ko. Paano to nangyayari, Lord? Ano ang basihan, 'di ba? Anong basihan ng judgment na ito sa church? Ano ang basihan ng judgment na ito sa bride? Kasi sabi ng Lord, tingnan mo yung attitude mo in the secret place. Paano mo ba tinatrato ang Holy Spirit? Ba kasi intimacy, nangyayari yan when yung sa pakikipagniig natin sa Holy Spirit. Ano po? The fellowshipping with the Holy Spirit, obedience to the Holy Spirit, reverence to the Holy Spirit. 'Di ba? Sabi ng Lord, huwag mong tignan yung success ng isang tao or ng isang church dahil lang nakakapagpagaling siya. Dahil lang ang rami niyang platform, dahil lang ang lawak ng mga nare-reach niya. Ang tunay na measure ng isang success is yung intimacy niya sa Lord. Intimacy natin sa Lord. Kasi without that intimacy, tapos may nag-work ka in power, makukurap lang talaga tayo. Makukurap lang talaga tayo. Amen? Kaya yun yung sabi ng Lord sa church na tamang pag-fix ng eyes. 'Di ba? Tamang pag-fix ng eyes.
Hindi natin Diyos ang hindi natin Diyos-Diyosan ang mga favors ng Lord, ang mga blessings niya. Amen. Ang Diyos natin, si Lord mismo. Amen? Amen. And yun ang sabi ng Lord, tinatawag sa consecration. Diba? Kailangan talaga ng consecration. What is consecration? Consecration is your devotion to God. Diba? Mahalaga para maging intimate ka sa Lord, para lumalim ka sa pakikipagrelasyon mo sa Lord, kailangan ng consecration. Amen? Amen. Kaya sabi ng Lord sa mga Israelita, gawin nyo to. Diba? Gawin nyo to, mag-consecrate kayo ng mga sarili ninyo. Maghanda kayo kasi magkakaroon tayo ng encounter sa Lord. Magkakaroon ako ng encounter sa inyo. Amen? Pero, nung nakita ng mga Israelita, parang kakaiba to si Lord Diba? Nag-back out. Natakot. Oo. So makikita natin, si Lord talaga, ang mga perlas, ang pinaka-essence ng Lord. Hindi niya talaga basta-basta binibigay. Kaya si Lord, tingnan mo, bakit kailangan ni Lord magtago sa cloud? Kasi gusto ng Lord makita, sino ba talaga dyan ang may gusto sa akin? Sino ba talaga dyan ang magpupursu sa akin? Diba? Lahat tayo tinatawag ng Lord to pursue Him. Hindi lang yung mga kaya niyang gawin para sa atin. Amen? Hindi lang yung mga provisions niya. Diba? Kaya nga sinabi sa word ng Lord, this is a narrow way. So, papunta sa pakikipag-encounter mo sa Lord, the very essence of God, mas lalong sumisikip ang daanan. Bakit? Kasi yung mga baggages, kailangan ng purity. Kailangan ma-purify from every baggages, from every worldliness. Amen? Amen. Kaya, yun yung pinapaintindi sa akin ng Lord kanina. Sabi niya, hindi naman kailangan mag-beg ng mga anak ng Diyos na mag-work sila in power. Hindi naman kailangan mag-beg ng mga anak ng Diyos para para mag-work in authority. Hindi naman kailangan mag-beg ng mga anak ng Diyos para magpagaling, para umalagwa. Kailangan lang talaga nilang isik si Lord. Kailangan lang talagang i-pursue si Lord. Amen? Amen. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Tas yun yung nakikita ko na, kaya pala dysfunctional ang mga church. Kasi may forma lang, pero wala naman talagang substance. Kaya yun yung sabi ng Lord na danger yan pag the Lord is beginning to promote you, 'di ba? Maraming pwedeng maging excess. Pag sinabi mong excess, mga sobra-sobra. 'Di ba? Dahil nag-shine ka na, dahil nakikita na ng mga tao yung light mo, 'di ba? Maraming pwedeng maging excess. Excess sa invitation, mga ganyan, 'di ba? Kung hindi naman pinapagawa ng Lord, 'di ba? Tas doon ko na naintindihan na tama talaga. Ang pagkikipagrelasyon sa Lord, ang pag-grow in the kingdom of God, ang pag-mature in the kingdom of God. The more na mas nagiging close ka sa Lord, the more na marami ka talagang tatanggalin. Marami ka talagang let go. Amen? Sinabi naman yan sa Hebrews 12, di ba? Sabi doon sa Hebrews 12, tanggalin na yung mga pabigat sa atin, mga excess, mga baggages. Amen? Kasi ang isa pala daw na agila, pag magfo-flight siya sa pinakamataas, no? Nag-shed, nagbabawas siya ng feathers. So, di ba, paagila din tayo. Yung mga feathers na yun, excess, mga excess. Oo, para maging magaan. Maging magaan ang ating flight. Amen? Amen. Ang call ng Lord is to ascend, for the church to ascend. Hindi si Lord ang
Hindi ni Lord ibababa ang sarili niya. Amen? Matagal niya nang hinumble down ang sarili niya. Nagpaka-humble siya para maitaas tayo. Kaya ang call talaga ng Lord is for the church to rise and not for God to come down, to go down. Amen? Amen. Hallelujah. So we will pray. We will pray for the church. No, na hindi malimit. Huwag magtago doon sa mga seremonyas na ginagawa para sa Lord. Tapos wala naman talagang intimacy sa Lord. Amen? Magtatago sa mga activities. Pero wala naman talagang love, 'di ba? Basahin po natin yung sa Corinthians. Let's go to 1 Corinthians 13:1-3. Sige po, basahin natin lahat. I may be able to speak the languages of human beings and even of angels, but if I have no love, my speech is no more than a noisy gong or a clanging bell. I may have the gift of inspired preaching. I may have all knowledge and understand all secrets. I may have all the faith needed to move mountains. But if I have no love, I am nothing. I may give away everything I have and even give up my body to be burned. But if I have no love, this does me no good. Let's also read from Matthew 7:21-23. Yan. Tingnan natin to. Hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit. Kundi ang mga taong sumusunod sa kalooban ng aking Ama na nasa langit. Verse 22, sa araw ng paghuhukom, marami ang magsasabi sa akin, Panginoon, hindi po ba't sa iyong pangalan ay nangaral kami, nagpalayas ng mga demonyo at gumawa ng mga himala? Ngunit sasabihin ko sa kanila, hindi ko kayo kilala, lumayo kayo sa akin. Kayong mga gumagawa ng kasamaan. Luke 6:46. Teacher Mary. Last verse. Bakit ninyo ako tinatawag na Panginoon, Panginoon? Gayong hindi naman ninyo tinutupad ang sinasabi ko. Sasabihin ko sa inyo kung ano ang katulad ng taong lumalapit sa akin, nakikinig sa aking mga salita at nagsasagawa ng mga ito. Siya ay katulad ng isang taong humukay ng malalim at nagtayo ng bahay sa pundasyong bato. Nang bumaha at bumugso ang tubig, hindi natinag ang bahay na itinayo, sapagkat matibay ang pagkakatayo nito. Ngunit ang nakikinig naman ng aking mga salita at hindi tumutupad nito ay katulad ng isang taong nagtayo ng bahay ng walang pundasyon. Nang bumaha at bumugso ang tubig sa bahay na iyon, kaagad itong bumagsak at lubusang nawasak. So, sa unang verse, mahalaga yung intimacy sa Lord. Sa 1 Corinthians 13:1-3, pati sa Matthew 7:21-23, napakahalaga ng intimacy sa Lord kasi pwedeng nagpe-perform ka in the service of God, but without intimacy, hindi ka kilala ng Diyos. Amen? Amen. Sayang ng mga pagpapagal, sayang ng mga pagsisilbi. Amen? And sa Luke 6:46, ang pinapakita dyan, ito yung mga tunay na tinuturing akong Panginoon, yung mga tumutupad ng kalooban ko. Hindi lang gumagawa, no? May tumutupad. Pag sinabi mo kasing tinutupad, may accountability na kasama. Amen? Amen. Kailangan ng accountability. Marami kasing mga Christian, gawa ng gawa pero walang accountability. Amen? Kaya walang natutupad. Marami lang nagagawa. Amen? Amen. So, ngayon po, we will pray for the body of Christ. Sabi ng Lord, gusto niyang ma-exhibit ng kanyang church, ang kanyang manifold wisdom. Pero paano kung walang intimacy sa Lord? Nagtatago lang sa serbisyo, pero wala talagang pagkakakilanlan sa Diyos. Amen? Amen. Hallelujah. Kaya we will pray now. Amen? Amen. Hallelujah.
This is a form of idolatry, di ba? Forma yan ng idolatry. Tama? Mas siniserve yung service kaysa sa sa Diyos. Amen? Mas siniserve yung power kaysa sa Lord, kaysa si Lord ang sa ministry, sa pag-pray. Ano po? Hallelujah. Yes, Lord. Let us pray. Lord. Hallelujah. God. Hallelujah. Father, nagahampang kami sa imo ngunyan, Lord, as a church, as your bride, as your body, Lord. Hallelujah. Holy Spirit, help us, Lord. Thank you, Lord, sa pagpapaintindi mo, Lord, sa iyong salita. Salamat, Lord, pinapaintindi mo sa amin, Lord, ang tunay na estado ng iyong church. Lord, salamat, Lord, for this judgment. Hallelujah. This is not a bad judgment. Bakong harm, Lord, ang judgment na ini, Lord. But it is a call for us to repent, Lord, at mag-ayos ng aming mga sarili before you, Lord. Oh God, Holy Spirit, we do not know how to pray for this, Lord. Kaya Holy Spirit, you know how to pray. You know the perfect prayer, oh God. Makurahaya kurahaya kurakaha. Yikiribalahaya lamanaya sanda lahaya kunaka. Rebelia lahaya kunahaya kurahaya ko. Ere malahaya lahaya kurahaya kuraha. Yerebelia la kurama karabakaya kataka. Karamanaya lahaya kunakaya kataka. Oh masanda lahaya kurahaya kurahaya ko. Ele alaya laya la kunakaya rabayanan derebeya laha. Ere baba 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 sanda lahaya kuraha. Ere alahaya kurahaya kurahaya ko. Manahaya lahaya kurakaya kanande. Lord, hindi lang mga encouraging, hindi lang, Lord, mga pang-lift up, Lord, na mga salita, Lord, ang aming tatanggapin, Lord, mula sa iyo, Lord. Kahit mga salita ng corrections and rebukes, Lord, tinatanggap namin ito ng buong buo, Lord. Makuna kaya harababababaka. O Rayala, this is how we revere you, Lord. This is how we say, Lord, na ikaw ang aming Diyos. Makurababababababaya sandala. Kerebeliala lakuna makunahay. Eri manahaya lakurababababababaya sandala ka. O roboboboboboya sandala haya kuraha. Oh God, we repent, Lord. We repent, Lord. We repent, Lord. Lord, we repent, Lord, for not treating you right. We repent, Lord, dahil inuuhaw ka namin, Lord. Hallelujah. Hindi lang pala kami, Lord, ang nauuhaw, pati ikaw, Lord. You long for your lovers. Hallelujah. You long for your bride. You long for the love of your church. Manakunahaya kuraha. Lord, maraming salamat, Lord. Pinaintindi mo sa amin na napakadakilan ng plano mo. Pero Lord, more than your plans, oh God, let it be, Lord. Let it be, Lord, na ang aming mga puso, Lord, is just after you, oh God. After you alone. After you alone. After you alone. Kuramanahaya kuna kaya katakaha. Herifaya lahaya kuna haya kuna. Erimanahaya lakuwa. I allow my heart to be penetrated by your word, Lord. I allow my heart, Lord, to conform to your word. Makunahaya kuraha. Rimanahaya kurahaya ko. Ora baya kurahaya kurabaka. Kiri baba 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 ya sandalaha. Sorry, Lord, for doing so many things. And yet, Lord, hindi kami nag-a-attend, Lord, sa mga panawagan mo sa aming mga pananalangin, oh God. Kurabaya haya kurabaka.
Oh, we're sorry, Lord, for giving so much energy sa mga ibang bagay, Lord. Pero pagdating, Lord, sa ating pag-fellowship, Lord, mga tira-tirang lakas na lang, Lord, ang aming naibibigay sa iyo. Ura manahaya ko, rahaya ko, rahaya ko. Heribaya lahaya ko, nahaya ko, naha. Thank you, Jesus. Eri malahaya ko, rakaya ko, Thank you, rabaka. Jesus. Eri malahaya ko, rakarabasanda laha. Oh, ribababa. Thank you, Lord, for cleansing your church. Thank you, Lord, for cleansing our motives. Hallelujah. Magunahaya ko. Eri alahay na kurahay ka. Eri falahande li There alahaya is the ko. word there is the word of the Sinamaha. Lord in 2 Chronicles chapter 7 verse 14. If my people who are called by my name will humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, I will hear them. I will hear from heaven and I will forgive their sin and will heal their land. Sa mga nangyayari sa bayan natin, madali nating sabihin na ang may kasalanan yung mga sumasamba sa Diyos-Diyosan, mga images, may mga idols, dahil sa mga corrupt. But first of all, nakaturo ang hintuturo ng Diyos sa kanyang mga tao, to the church. Yeah, it's because katulad ng inihayag kanina, maraming churches, isama natin yung ating mga sarili. We have the form, but we lack the substance. Maraming ginagawa ang mga simbahan, pero pag tinatawag sa intimacy, hindi tumutugon sa Diyos. That's the case of the body of Christ in the Philippines. And we want to hear God, we want to respond. Nais nating tumugon sa Diyos, nais nating tumugon sa panawagan ng Diyos at umaamin tayo sa harapan ng Diyos. Sa oras na ito, tayo ay umaamin sa harapan ng Panginoon. And we take our responsibility. Yes. Sabi ni Lord sa atin, siya nagsasabi, kung tayo na mga anak niya, tayo mga tao ng Diyos, magpapakumbaba tayo. Titingnan natin, mag-aayos tayo ng mga sarili ng mga buhay natin sa harapan ng Panginoon. Sabi ni Lord, kung mananalangin kayo, hahanapin ninyo ang aking mukha. If you're gonna seek the face of the Lord, it's not the hand of the Lord, it's not just blessing, but the face of the Lord. Kung papayag tayo na i-own tayo ng Panginoon, kung papayag tayo na magpasakop talaga sa Panginoon, it's just so easy to us. Yes, it's just napakadali, mga anak ng Diyos, dahil ba sa mahal na mahal tayo ng Panginoon. Kaya ang dali-dali na hindi tayo makinig sa Diyos. We lack that fear of the Lord. Ang dali nating i-despise ang mga sinasabi ng Panginoon sa atin. Sinasabi natin na kinakausap tayo ng Diyos. Tapos pag sinabi, ito ang sabi ni Lord sa atin, itong dapat natin gagawin. Gagawin din natin ginagawa.
Nung mga bata pa tayo, pwede yun. Pero habang tumatagal, we have to be responsible. The Lord is calling us to be responsible. Lord, we come. Lord, we come. Sabi ni Lord, He will forgive us. He want to forgive us. He want us to experience the forgiveness of the Lord. And He want to heal the land. He want to heal the land. He want to heal. Yes, judgment. Judgment is coming in the Philippines. Judgment is coming to the Philippines. Pero may magagawa tayo. May magagawa tayo para mahilang lang. It's up to us now. Hindi na up to the Lord. It's now up to us. The Lord has spoken to us. It's now up to us. Sinabi niya na ang kanyang kondisyon. And it's not going to bend. Let there be total repentance. Hindi para tumigil lang ang lindol, hindi para tumigil lang ang destruction, hindi ganon. Nais ng Panginoon, lubusan na magbalik loob tayo sa Kanya. Tayo ang Kanyang anak, siya ang ating Diyos. The Lord is seeking from us to love Him. He was asking love from us. Di naman talaga kailangan mag-beg ni Lord sa atin. He's been so good to us. Ano takay puhan mag-beg si Lord? No, no, no. He is God. He is God. He's God. Yes, Lord. Just go on. Just go on. Allow me to sing this song. Just go and pray. If my people will humble themselves and pray. If they seek my face and turn from their wicked ways, I will hear from heaven, forgive their sins. I will hear from heaven and heal our land. If my people will humble themselves, praise. If they seek my face and turn from their wicked ways, then I'll hear heaven and forgive their sins. I will hear from heaven and heal them. Lord, we respond, Lord. We are responding, Lord, to your call. O rabashika na la kurababaya kata. O rababakata tata. Shemanahe. Menene meshina na nene.
Patawarin mo kami, O Diyos, sa aming mga childish ways, Lord. Patawarin mo kami sa aming mga childish ways. Patawarin mo kami sa aming childish ways. We lack that fear of you, Lord. We lack that reverence of you. Oh my God. It's just right for you to do this, God, so that we will learn reverence, Lord. It is just right. You are just, you are just, you are right to do this, so that your people may learn reverence unto you, God. It's just right for you to do this, God. It is just right. Oh my God. Hayaan na sa kaibuturan ng aming mga puso, maramdaman namin ang takot sa iyo. Oh God. Lord, hayaan na sa kaibuturan ng aming puso, magkaroon kami ng takot sa iyo. Parang sa ganun, Lord, maituring namin kayo ng tama. Masampakan namin ng tama. Forgive our childish ways. Take us, Lord. Oh God, we want to take away our childish ways, Lord. Lord, gusto na namin iwanan naming childish ways. Oh Rabashi Katanahaye Katanahan Romonde Keya Katananahaye. We want to leave our childish ways. Childish, Lord. Wala kaming pakialam kung nasasaktan ka. Wala kaming pakialam kung hindi ka nasusunod. We're so childish, God. We're so childish. Patawad sa aming mga childish ways. Wala kaming pakialam kung nasasaktan ka. Wala kaming pakialam kung hindi nasusunod ang kalooban mo. Basta gusto namin yung pakiramdam namin, yung feeling namin, yung gusto namin. Importante sa amin yung gusto namin, Panginoon. Oh, God. Importante sa amin kung ano yung pleasure namin, kung ano yung comfort namin. We are not treating you, God. Patawad po, hindi ka namin Diyos. Ginagawa ka namin katulong, ginagawa ka namin alila, Lord. Oh God, patawad. Patawad, Lord, patawad. Oh God. God. Let there be deep, 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 deep understanding of who you are. Let there be deep, deep understanding of who you are, my Lord. Masyado naming inabuso ang grace mo, Lord. Masyado naming inabuso ang grace mo, Lord. Masyado naming inabuso ang grace mo, Lord. Patawarin mo kami. Pura babahaya ka.
Lord, makaranas pa. Makaranas pa ng judgment mo, Lord. Hindi na. We want to turn away. We want to turn away from sin, Lord. We want to turn away from our childish ways, Lord. Lord, we are humbling ourselves. Nag-humble kami hindi para matigil, Panginoon. Hindi para matigil ang mga calamity. We're not humbling, Lord, para matigil ang mga calamity. We're humbling para magbago kami. We're humbling, Lord, para magbago kami. Para matuto kami, we're humbling, Lord God. I'm not praying para matigil ang calamity. No, I'm praying para magbago kami. We're humbling, Lord, para magbago kami. Para maging truthful kami, Lord. Para maging faithful kami sa iyo. Para magkaroon kami ng tamang reverence sa iyo. Yes, Lord, let that judgment fall. Kung iyan ang kinakaipuan, me, para magayos kami, Lord. Lord, kung iyan ang kaipuan, me, para makanoon kami. Oh God, pwede ba sana kaming makanoon? Hindi kami magagi sa arugan. Oh God. Adaw to pinagayong ikangin sa puwera. Adaw to pinagayong ikang lang sa gilid, Lord. Adaw to na kami nagtitagong sa imo. Dahil mabuutong ka, dahil mapagbiyaya ka, dahil karunin ka na akong ulugan. Ano ito matagaso ng buot ni? Ano ito grabe ang pagkabuhin mo sa kinabaan. Ano ito nagpaparang kurso kami kang kinabaan. Holy Spirit, daruan mo kami sa panalangin na ilin. Holy Spirit, daruan mo kami. Holy Spirit, dahil kami tatawag mag-pray. Basta bumi na magtunog sa imo. Buming magtunog sa imo. Buming magtunog sa imo. Buming matagas ang puso mi sa imo, Lord. Buming matagas ang puso mi sa imo. Lord, matagas ang puso mi. Matatagas sa mga puso mi. Buming magtanong sa imo. Buming mag-pray. Buming maghanap kang lawgot mo. Buming magtsaga. Oh God. Gusto mo sana ikang gamiton. Patawad. Igparapahilingan muna kami ng magayon. Igpara-bless muna kami. Nagparagin mo na ng magayon sa mo. Oh my God. Holy Spirit, may kayang baguhin ng sa mga
Diyos, gusto mo magbago ang iglesia mo. Hindi sa Pilipinas, Lord. Oh, sa buong mundo. We come to know, Lord. We come to know kung sa isa ay naglilino. Kung sa isa ay nagtutsunami. Kung sa isa ay may kalamidad. Oh my God. Let the people of God be awakened. Let the people of God arise up. Let the people of God be awakened to the call of God. To the responsibility that we have. God, dahil na kami paratunganga. God, magkaigwa kami pagkasabot. Magkaigwa ni pagkasabot ang mga aking mo. Na ang responsibilidad nakaatang sa buya. Oh! Magimata mga aking mo. Magimata mga Kristiyano na kami ang pigahanan mo. Magimata mga aking mo, God. Kaya kami pwedeng mamurulat-mulat sa mga panahon na ini. Aning prayer and fasting, Panginoon, lagaran mo ang mga simbahan. Lord, tonight we are praying na ang mga simbahan mag-responding day in the name of Jesus. Ora bababakara makara 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 makara. Habo may Panginoon na nahiling sana itong mga videos na ito. Nadangog sana mga prophecy nagsabi na kang instruction. Tapos Panginoon mayo sa nagigiribuhon. God. Oh my 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 God. Kiri bakara 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 bakara. Ora bakara 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 bakara. Ora bakara 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 bakara. We want to seek your face, Lord. We want to seek your face. We want to pray. We want to turn away from wicked ways. Oh my God, oh my God. Oh God, oh God. We want to seek your face. We want to pray. We want to seek your face. We want to turn away from our wicked ways. Oh my God, oh my God. Kami, hilangan ang bilog na simbahan, Panginoon. Ang body of Christ. Digdi sa Kabikulan, sa Pilipinas, Panginoon, sa buong mundo. Pura bagara 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 bagara. Pura bagara 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 bagara. Pura bagara 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 bagara. Pura bagara 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 bagara. Pura bagara 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 bagara. Pura bagara 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 bagara. Pura bagara 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 bagara. Pura bagara bagara bagara. Pura bagara 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 bagara. Pura bagara 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 bagara. Pura bagara 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 bagara. Shikara bagara 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 bagara. Pura bagara bagara bagara. Pura bagara 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 bagara. Pura bagara bagara bagara. Pura bagara bagara. Oh, yes, Lord.
us to pray. Lead us to pray, Lord. Lead us to pray. Holy Holy Spirit. Holy Spirit, you pray. Holy Spirit. Holy Spirit, you pray. Holy Spirit. Lead us, Holy Spirit. We're asking forgiveness, Lord. Hindi ka, Lord, ipinabisto ning tama, Lord, sa mga tao, O God. Nadaimisin the Lord, tinukdoan ning tama, Lord, kung paano ka unrahon, Lord. Sorry, Lord, tigdawatan mi ang sa imong mga tataramon, Lord. Para sa naiplis ang mga tao, O God. Oh, we ask for forgiveness, Lord. Nadaimi ka, Lord, ipinabisto ning tama. Na ipinabisto mi sa lang ika, Lord, nagaro basta-basta. Oh God, we're asking for forgiveness, Lord. Sa mga palpit, Lord, na nagtukto ning sala, Lord. Hora babababababababa. Hora bababababababa. Karababababababa. Oh, nating para tawadan mi, Lord, ang sa imong mga tataramon na kunamakaha. Hora babababa para sa na, Lord, gustuhon kang mga tao na dangugon, Lord. Kurabaya sandalahaya kurabababa. Sorry, Lord. Sorry, Lord. Makurababababababa. Oh, we're sorry, Lord, for our false teachings, God. Nakunaka. Oh, yakurababa is as your body, Lord, as your church. Makurahaya kurababababa. Horababababababababa kuwa. Horabababababababa ya. Horababababababababa ya kura. Ora baba 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 baba. Ora baba baba yesandara baba 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 kuraba. Oh, we repent, Lord, for having religious forms, oh God. Nakuraba baba. Karabasandalaha. And yet we neglect the real power. Makunakanaka. Oh, we repent, Lord, for having godliness, but kurabaya religious, Lord, religiosity. Makunahaya ko. Oh, but we reject the real power. Makunakanaka. Oh, rabada kurabaha. Oh, rababababababaya sadalaha. Oh, raya kurababababababa. Oh, ramanaya na kurabaya kurabababababaya sadala. Oh, we're sorry, Lord. Kung hindi namin na itrato ng tama, Lord, ang iyong mga salita. Makurabaya kurababababa. Oh, rababababa na pinapaayon namin ng iyong salita, Lord. Ayon sa aming pagkakaintindi, makurababababababahaya ko. Ora bababababababa. Kung ano lang ang magandang pakinggan, yun lang ang aming mga itinuturo. Makurabababababaya kuraba. Ora babababaya sandalaha. Ora bababababaya kuraha. Oh, sandalahaya kurahaya ko. Ora bababababaya sandalaha. Ora babababababaya kuha. Ora manaya la hurabaha. Ora bababababaha. Oh, sorry, Lord, for our childish ways, Lord. Makunaka. O na hindi namin nailid ng tama, Lord, ang aming mga kapatid. Nakunakayaha. Ere bababababaya sandalahaya ko. Holy Spirit. Rabababababa. Oh, we're sorry, Lord. We're sorry, Lord, that we neglect you, Holy Spirit, na isinasantabi ka namin, Holy Spirit. O na kinamuhumuhian namin, Lord. Kurabab ang pagsasalita sa iba't ibang lingwahe. Kurabaya sondalaya la kurama. Herimanahaya kunaka. Heribalaya la kurababa. Ora bababababa kuwa. Hori alaya la kurabaya la kuraba. Heribalaya la kurananande. Ora bababa, we're sorry for grieving you, Holy Spirit. Manakura manayana, na tinolerate namin, Lord, ang hostility sa aming mga simbahan. Makura man na tinolerate namin, Lord. Pura baya sandalaya lakunaha. Ora bababababa.
Aramanayan diri bababa. Ora bababa ya karamaya ko. Na inalaw namin, Lord, na pag-isipan namin ang mga kapatid namin ng iba na na makayaha. Oh, baka rababababababa. Sorry, Lord. Sorry, Lord. Naku na kaya ka. Oh, rababababababa ya kuraha. Oh, we repent from disunity. Maku na kanhe. Herialahayala ko. Oh, rababababakuha. Oh, rabababababaha. Oh, rabababababakuha. Ora na nanaya ya kurahaya lakwa. Oh God, oh God, oh God, oh God, oh God. Oh Lord, Holy Spirit, we're sorry, Lord, sa pagbox namin sa iyo, oh God. Na mas pinairal namin, Lord, yung mga programa namin, Lord, kaysa sa paggalaw mo, Lord. Na inagawan ka namin, Lord, ng pagkakataon na gumalaw. Na mas binigyan namin, Lord, ng panahon, ng time, Lord, ang pagsasalita namin, Lord, at hindi ang iyong galaw, Holy Spirit, na kunakaya, lakuahayahay, heni alahoy, lahay, alahay ako, ora babababababay ako. Oh, thank you, Lord, thank you, Lord, thank you, Lord, thank you, Lord, for renewing our hearts, thank you, Lord, for renewing our minds. Oh God, Lord, once again, Lord, we decide to conform on your ways, God. Hindi ka namin, Lord, gagawing palamuti, Lord. Hindi ka namin, Lord, gagawing pangtatak lang, oh God. Hallelujah. Oh God, oh Karamanaya. Oh, let us grow, Lord, in deep reverence of your name, oh God. Oh, in trembling in fear, oh God. Oh, Karamana. Oh, Karabaya Sandalaha, that we may conduct ourselves right in front of you, Lord. The Most High God, the Most High King, Anakuraha. Hey, Abarabaya Sandalaha. Oh, Rabababababa. Oh, God, God, God. Oh, God, God. Oh, Lord, Lord. Oh, God, oh, God. Thank you, Lord, for your love. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for your forgiveness. Oh. Oh. Lord. Oh, let us be faithful to you, Lord. Let us be faithful on the secret place. Oh God, let us be authentic, Lord. Ah, God. Oh Father, Father, Father. We worship you, Lord. We worship you, Lord. Oh, tinatanggap namin, Lord, ang iyong panawagan, Lord, na magpatuloy, Lord, sa pag-aayuno, Lord. Hindi para tumigil ang mga sakuna, O God, kundi para, Lord, isik ang iyong mukha, Lord. Para matuto kaming itrato ka ng tama, bigyan ka ng halaga, bigyan ka ng importansya, Lord. Father, 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 Yes, Lord. Father. Forgive us, Lord, for loving this world. Forgive us, Lord, for loving the things of this world. Forgive us, Lord, for not listening to you. Sabi mo, Panginoon, ituon mo yan sa muyang mga affection in the things of heaven. Pero ba kung mga things of heaven ang sa muyang mga kinabisihan? We were pursuing the things of this earth, Lord. Patawad po. Patawarin mo kami, Lord, na pig-despise me ang kagayunan mo. Hindi kami nagtubod sa imo na magayunong ka, Lord. Kinabaan pa manggiraray ang naging magayon sa muya. Patawarin mo kami, Lord.
Gusto mi, Panginoon, na maging arog kay Pablo. Sabi niya, Lord, tinuring niya ng basura yung mga bagay digdi sa mundo na ini. Tinuring niya po, Panginoon, na lapa. Tinurong niya, Panginoon, na dumi ng tao. It's Adam. Lord, help us to take our eyes away from the world. Sabi mo, Panginoon, i-fix mo yan sa muyang eyes. Set your affection on the things of heaven. Lord, you have your help upon us, and tonight we make a decision. Panginoon, pinipili mi ng samuyang affection mapasiring sa mga bagay sa kalangitan. Sa imo, Lord, iyo ito ang samuyang pagtuunan ng pansin, Panginoon. Mas magayon ang langit, mas magayon ang kahadian kang Diyos. Mas magayon ka, Lord. Mas mahamis ka. Mas mahayahay ka, mayo man hayahay digdi sa kinaban. Mayo man totoong kapayapaan digdi sa kinaban. Sa aluyan ng panahon, nabuhay kami sa pagiging full. Nagpaloko kami, Panginoon. But you can take us, Lord. Take us. Please take us higher, Lord. Gusto ming mag-uyon sa imo, Lord. Gusto ming mag-uyon sa imo. Nag-uuyon kami sa imo. Darahon mo po kami, Panginoon. Iyo yan ang muyami. Muyami ang muyamo, Panginoon. Gusto ming magbago, Lord. Gusto ming magbago. Gusto ming umuyon sa gusto mo. Ibaga, Lord, we are your children. Saing kami dapat magsugad. Arin ang dapat ming manulaan. Di ba ang ways mo, Panginoon? Muyaming maging mahunod-hunod sa imo, Lord. Lord, we want to yield. Gusto ming mag-uyon permi sa imo sa kabus sa pagkakataon, gibuhon mo kaming araw kayan. Na mauyon-uyon lang kami sa imo, Panginoon. Muyami na ang isip mo, iyo ang isip mi. Muyami na ang gusto mo, iyo ang gusto mi. Lord, ang intention mo, iyo ba ang intention mi? Ang damdamin mo, iyo ba ang damdamin mi, Panginoon? We submit, Lord. We are submitting ourselves to you. We are submitting ourselves so you can do the things that you want to do, Lord. Para mangyari yan, kay puhan ming magbaban sa imo. Kay puhan ming darahon ang sa muyang mga sadiri sa imo. Iyo sa na yan ang kay puhan ming gibuhon, darahon miyan sa muyang sadiri sa imo. May pagmati kami, sumayong pagmati. Namamatian mi manaha. Namuyami o nadaig mi namamatian, Panginoon, namuyami. Pero naintindihan mi na iyon niyang paagi. Tagani, Lord, makonform kami sa imo. Kaya, Lord, gusto ming darahon. Lord, sa mga oras na garuhabo ming darahon ang samuyang sa diri sa imo, pakiaraman mo po kami, Panginoon. Tanganing madarami mang kirarayan sa muyang sa diri sa imo, Lord.
Uyami po, mayo naman ibang magayon, Panginoon. Arami man ang mundo na ini. Ang kinabi na ini matutunaw, arami man. Lord, arami na yan, matutunaw ang kinaban na ini. Gabos na hilig ng tao. Madalion sa nang maraot, madalion sa nang pirantaon nindang pigparapundar, haros lifetime nindang pigparapundar. Pero sa sarong kisap mata na wara sa lalo. Lord, gusto ming mag-conform sa gusto mo. Habang nabubuhay kami, habang yaong kami digdi sa kinabaan, mapangyari ang gusto mo sa muyang mga buhay. It is your plan. Poon sa kapinunan, ang pilinano mo, sa paagi kan ka mga buhay may mahahayag ka. Poon sa poon, Panginoon. Iyo iniyan sa imong kalooban. Sa lambang hawak na yaon digdi. Sa lambang tawong inapod mo na maging aki mo. Mayo kang ibang gustong gibuhon. Mayo kang plinano kundi iyo ini na magpagamit kami sa imo, tanganing mahayagan sa imong kaluwalhatian. Tanganing ma-display ang Diyos. Lord, dahil mi kay ipuhan magsadiri. Dahil kami kay kinakaipuhan magsadiring plano, magsadiring gusto. Pero tinawanan mo kami ng will. Tinawanan mo kami ng free will. Pwede kaming magsayuma sa imo. Pwede kaming maghabo. Lord, alagad ang maghabo, Panginoon. Bakong magayo ng kahihinatnan. Luging maray ang naghahabog sa imo, Panginoon. So Lord, we want to conform to your will. We are praying in behalf of the churches. Right now, we are praying in behalf of the churches. Let there be turn away. Let there be turn around. Let there be turn around. Let there be turn around in the life of every member of the church. In the churches, of all churches, born again churches, in the name of Jesus. In the name of Jesus, let there be turn around. Turn around from worldliness into godliness. In the name of Jesus Christ, kung pirang churches ang nagpapangalan sa pangalan ni Jesus sa Partido area, in the name of Jesus Christ, let there be turn around. Hallelujah, 180 degrees in the name of Jesus. Ayane kurabasa kana. Romone kerebesi katalaba. Every church, we are praying for every church right now. In the name of Jesus, halabana kurababaya kanane. Leba karamandale kurababakandala kanda. Lebo ramande kurabaseleku. Rebonda yakane kurabasita. Namane kurabakara kandala kurababakandala kurababakaya. Araw kang magsabi kang prophet sa mga panahon na ini, the Lord is raising up new leaders sa mga churches. Hallelujah, raising up prophets, apostles, pastors, teachers, evangelists. Let it be in the name of Jesus. We agree in the name of Jesus Christ. Hallelujah, ngayon pwedeng magpugol kayo ni the senior pastor cannot be a stronghold in the name of Jesus. The senior pastor cannot stop this in the name of Jesus Christ. Lemo kana na kurabasi kana. The senior pastors, the senior leaders will not be a hinder to this in the name of Jesus Christ. Sa gustong ibuhukan Diyos. Alabakara bakara bakanda kurabakara bakanda. Let there be judgment.
In the name of Jesus Christ. Sige, rababalakura, babakara, oh, naman sa mga pugol ka kalooban ka Diyos. In the name of Jesus Christ. Hallelujah. Lemanakura, bababakara, bakara, bakara, bakara. Ura, bakara, kiribes, sige, bakara, bakara, bakara. Oh, we are praying. The yielding of the people of God in the name of Jesus. We are praying the people of God will yield unto you in the name of Jesus. Oh, rabaka, 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 rabaka. We are praying for the church leaders. Oh, church leaders of different churches in the name of Jesus Christ. Oh, hallelujah. Churches will embrace the move of the Spirit of God. Churches will embrace the Holy Spirit in the name of Jesus Christ. Shantanamu Kurabashikatana. Ramane Kurabakara Bakara 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 Bakara. Churches will come out from traditionalism in the name of Jesus Christ. Hallelujah. Promote traditionalism in the name of Jesus Christ. Wasak ka na sa pangalan ni Jesus. Kaya ka naman pwede maghadlang pa in the name of Jesus Christ. Wasak ka in the name of Jesus Christ. Mga tradisyon na nagkukontra sa kalooban ng Diyos. In the name of Jesus Christ. Mga tradisyon ka, mga churches na kontra sa kalooban ng Diyos. Fall down in the name of Jesus. You cannot be hindered anymore. You cannot be hindered anymore. Arog sa tubig. In the name of Jesus Christ, arog sa tubig. Pag nagbulos, naghahanap inining paagi, naghahanap inining dadaluyan. Arugahan ang dibukan sa Santong Espiritu sa mga churches. Pag nag-abot sa mga buhay kan mga hubin. In the name of Jesus Christ, pag nagdaloy sa buhay kan mga hubin. In the name of Jesus, mayong pwedeng magsangga. Sa pangalan ni Jesus, madaloy na madaloy. In the name of Jesus Christ, malaya ang mga hubin. In the name of Jesus Christ, hallelujah, karamakaramakanta. Promote karama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 kara
lang sa gigibuhok ang Diyos. In the name of Jesus Christ. Pura bakara 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 bakara. Pura bakara 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 bakara. Malusot na malusot. Malusot na malusot. In the name of Jesus Christ. Pura bakara bakara bakara. Mayong mga kapatid. Mayong mga kiro ang Diyos. Mayong mga kapupol sa revival. Mayong mga kapupol sa revival ligi sa partido. Mayong mga kapupol sa revival ligi sa pagkamariso sa Pilipinas. Mayong mga kapupol. In the name of Jesus Christ, madaloy na madaloy. Diyos, madaloy na madaloy ang Espiritu ng Diyos. Malakop na malakop ang kalayo ng Diyos. In the name, mangalas na sana ini mga leader na ini. In the name of Jesus Christ, mangalas na sana. Maayong na silang magiginibo. In the name of Jesus Christ, kundi mag-uyon sa Espiritu ng Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Malusot pa malusot ang mga gutom na mga bubid, ang mga gutom na mga akik at Diyos. Makakanagbo na makakanagbo ning pining kang Diyos. Makakanagbo na makakanagbo kang hiro kang Diyos. Hallelujah. Dahil ang mga nagkukurahaw na hubid, ang mga nagkukurahaw na mga napapaha sa Diyos, tutugunan kang Diyos. Mabalad ang mga taong nagugutom sa Diyos, nakapanood sila kang Diyos. Oh, we are praying, let there be hunger. Let there be a continuous hunger, mga mamamatayan ka na. Oh, nagpapadala kami ng mga pagkagutom, nagpapadala kami ng pagkagutom sa mga puso at mga tao, in the name of Jesus, mga tao ka Diyos, turong na ka mga hubig, in the name of Jesus. Yamanaya kataraka. Sana pura
mga elementary school, nasa elementary, mga nasa high school, mga nasa college. Grabe, naghiro ang Diyos ito. Sa pangalan ni Jesus, hallelujah, mga alas na sila, mga kurang sa iniling harali. Ano nangyayari today? Hallelujah, because these people are open to God. Because these young people, they are open to God. They are hungry for God. They are hungry for truth. Hallelujah, hallelujah. Maganda silang maray sa kinabanay ni. Mga hubig pa sila pero palagalpagan na sila. Oh, rabaka. And they are looking for God. Rabaka. Hallelujah, hallelujah. Abaan ang lupit, ang tataramon mo. Abaan na. Let's rise. Abaan ang dahon, kanaran mo. Abaan ang lupit, ang tataramon mo. Abaan na. Abaan ang dahon, kanaran mo. Abaan ang lupit, ang tataramon mo. Abaan na. Ikasana, Jesus. Ikasana, Jesus. Ikasana, mayo. Ikasana, Jesus. Ikasana, Jesus. Ikasana mayo. Sasambahon, guruk yawon, tinataas ang ngaran mong magayunon. Sasambahon, guruk yawon, tinataas ang ngaran mong magayunon. Sasambahon, guruk yawon, tinataas ang ngaran mong magayunon. Abaan ang dahon, kanyaran mo. Abaan ang lupit, kan tataramon mo. Abaan na. Nagpapakusog ang puso ko. Nagpapakusog ang lawas ko. Abaan na. Abaan ang dahon, kanyaran mo. Abaan ang lupit, ang tataramon mo. Abaan na. Nagpapakusog ang puso ko. Nagpapakusog ang lawas ko. Abaan na. Ika ang hallelujah, pinakatibay, pinakadakula, pinakamakapangamotay. Ika ang pinakahalangkaw, pinakamatibay, pinakadakula, pinakamakapangyarihan. Yes, Lord, ikasan na, Lord, ang sasambahon me, O God. Ikasan na, Lord, ang i-honrahon me, O God. Hallelujah. Thank you, Father. Thank you, Holy Spirit, for this time of worship and prayer and encounters with you, God. Amen. Thank you, Lord, for this time of transformation, O God.
Thank you, Father. Thank you, Father. We love you, God. We love you, God. Thank you, Lord, na sa mo yung mga personal time, oh God. We will still have more encounters with you, oh God. Thank you, Father, sa kakusugan, sa bagong karunungan, Lord. Salamat, Lord, sa bagong pag-transform, pagpapaintindi sa samuya kung si Isay ka. Hallelujah. Dakila kang maray, Lord. Dakila kang maray. Hallelujah. Woo! Let's sing that. Karangalan ko ang sumamba sa iyong harapan. Kayamanan ko ang mapabilang. Baliktad pala. Kayamanan ko ang sumamba sa iyong harapan. Karangalan ko ang mapabilang sa iyong kaharian. Kayamanan ko ang sumamba sa iyong harapan. Karangalan ko ang mapabilang sa iyong harapan. Pagkat ikaw ang hari, kataas-taasan, at ikaw ang tanging makapangyarihan, sadyang walang katulad ang iyong kadakilaan. Ikaw lang ang pinagsipitagan. Ang ibigin ka, kamahalan ay aking kayamanan, karangalan. Ang ibigin ka, kamahalan ay aking kayamanan, one more time. Ang ibigin ka, kamahalan ay aking kayamanan, karangalan.